Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong likod, si Freddy. At ito ay nasa Amerika. At aking topic, content for today will be about the President regarding this Expedia PDEA Agent Morales. Okay? Morales, ito ang komentary, ito ang, excuse me, ang panayam ng press kay Pangulong Bongbong Marcos in an ambush interview. Okay? At pakinggan natin to at ito'y tatalakayin ko. Okay? Jonathan Morales, who linked the chief executive to illegal drugs to a jukebox that would sing whatever song is directed in exchange for money. In an ambush interview on Friday, May 10, Marcos says it is hard to give importance to Morales' claims, believing that the former Philippine Drug Enforcement Agency personnel is a professional liar. Mahirap naman bigyan ng importante. Boses po ng Pangulong this fellow Bongbong is a Marcos. professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Morales testified before the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs and said that pre-operation reports linking Marcos and actress Maricel Soriano to drugs are authentic. However, incumbent PIDEA officials debunked this, saying that such a file does not exist. Marcos questions Morales' records as it was revealed in the hearings that the ex-PIDEA agent was dismissed from the police service and admonished during his time at the Anti-Narcotics Bureau. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan ba ang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. On April 30, the upper chamber began its inquiry into the alleged leaked PIDEA documents issued March 11, 2012. During the hearing, PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo categorically stated that the documents were fake. Morales, who signed the papers, refuted this as he maintained that the alleged leaked documents connecting Marcos and Soriano to illegal drugs were real. On May 1, Senator Bato de la Rosa said that he was convinced that the alleged leaked documents were not fabricated, saying that Morales is very straightforward. Ito po ay report ng Inquirer at ng RBTM. Ayan po ang ating pinagkunan ng impormasyon na itong ginagawa ni Agent Morales, ang sabi ng ating Pangulo, is just like a jukebox. Nahulugan mo lang ng coins ay kakantahin kahit anong gusto niyang kantahin. Kung gusto mong kantahin, kakantahin niya. Yan po ay si Agent Morales na pinagtatanggol ni Maharlika from time to time. Alam niyo to si Maharlika at iba pa mga katulad ni Rodrigo Roa Duterte at maging itong si Senator Bato de la Rosa ay lahat sila ay may mga kaso. Minamadali nila upang matanggal ang ating Pangulo pero hindi sila magtagumpay. At mayroon pa akong iba-vlog tungkol sa testimony ni former Senator Trillanes na susunod ko dito at para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari, kung bakit ito ay talagang minamadali nila ang destabilization plot. Ito po, totoo po. Bagamat ang ating ekonomiya ay gumaganda, ay hindi nila matanggap yan. Hindi nila matanggap yan mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Kaya magsama-sama tayo upang suportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ito ay nag-aral dito sa Amerika. Maging si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Romualdez na lahat yan nag-aral dito. Ayaw ng mga Duterte, ayaw ng mga pro-China, ang mga tao na nanggaling dito sa Amerika ang siyang mamuno dyan sa Pilipinas. Ayaw nilang umasenso kasi ayan ang ayaw ng komunista. Ayaw nila kayong umasenso. Pag umasenso kayo, ay wala na silang kikitain, wala na silang magagawa sa inyo. Sino na ang kanilang lulukoyin? Wala na. Kaya importante ang edukasyon eh. Kaya ayaw ni Duterte na kayong mga Pilipino ay matuto.
Ayaw niya. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin? At itinuturo niya ay magalit kayo sa mga marunong. Magalit kayo sa mga matatalino. Dito sa Amerika, hindi kami nagyayabang sa inyo. Ang gusto namin ay yung kung ano yung ginagawa namin dito ay ibabahagi namin sa inyo. We are going to share what we learn so that you can grow. Huwag nating don't look us na we are going to be under you. You will be under us because we know what to do. And by the time that you are already learn how to be run yourself in a more advanced manner, in more technical way. Kasi iba na Iba na ang ekonomiya natin ngayon. We are going to move from a lower middle income country to an upper middle income country. And by the 2028, I do hope, but it doesn't look like, but we are trying to do. We're trying to reach. We're going to move and focus ourselves on our vision that we will be developed in a developed country, advanced country by year 2028 or maybe a little bit later, maybe 2030. Ewan ko kung buhay pa ako noon. Pero napaka-ano lang naman yun So, most especially yung mga kabataan dyan sa Pilipinas na kailangan mag-isip-isip kayo. Kung ang inyong magulang ay baluktot, bigyan nyo sila ng at kausapin nyo sila. Hindi isang beses lang. We are going to meet on a daily basis. Like for example, once a month, twice a month, or every month. Ganyan ang gawin nyo. You should consult. You should always consult and get their inputs from you, inputs from them, and make an analysis. Compare your own and with your parents. Kasi nahuhuli na sila Ang tinitingnan nitong mga may edad na, katulad ko, kung ako'y nandiyan sa Pilipinas, maaaring ganyan din ako. Ayaw nila kayong matuto. At ganyan din yung mga mga leon dyan, na katulad ni Apollo Kibuloy, na niloko ang kanilang mga followers. Di po ba? Ay, kailangan yung kayamanan nyo, ibigay nyo sa simbahan. Ganyan yan At wag na kayong magtrabaho. Ba't kayo magtatrabaho? Bahala na ang Diyos sa inyo. Mali. Maling-mali. Parang ganyan mga Duterte. Ayaw nila kayong matuto. Kasi pag natuto kayo, ay kalaban nila kayo. At sino pa ang utosan dito? Hindi ko. Wala akong katulong-katulong dito. We are working by ourselves. Kasi importante dito ang oras Bumibili kami dito ng kausap. Kasi lahat ng tao ay busy. At look at what we have here. It's a developed country, advanced country. And ayaw nyo dito kasi talaga dito ay kung hindi ka kikilos ay mamamatay ka ng gutom. Ba't ikaw naman hindi ka mamamatay? Ibig sabihin, implied yun aking sinabi. Kaya maganda ho economy ng Amerika. Kaya we need to copy what we have here. We are sharing to you there in the Philippines. Para hindi kayo nagmumukhang kawawa dyan sa Pilipinas. Okay? Hindi nyo kami maasahan na kami ay susunod sa inyo. You should follow us in order for you to grow. At by that time, baka mas magaling pa kayo kaysa sa amin dito sa Amerika. Okay? So, wag kayong maging panatiko sa mga Duterte sapagkat ayaw nila kayong matuto. Ayaw nila kayong makitang gumagaling. Ayaw nila kayong makikitang umaangat ang inyong kabuhayan. Kita nyo? Hirap. May mga naghihirap dyan sa Pilipinas. Pero may nadinig ba kayo sa kanila? Ang kanilang pinaglalaban ay pang sarili. Selfish. Katulad yung mga abogado dyan. Katulad ni Harry Roque.
dismayado na mapunta sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yung mga dating executive secretary na siya naman na nag-resign pero pressured to resign kasi may mga ginawa siyang kapalpakan dyan sa Malacanang. At yung iba pang mga abogado na hindi napili, gusto maging commissioner sa COMELEC pero hindi na siya na-appoint dahil kulang siya sa kaalaman. Yan ano. Kaya bagamat itong abogadong ito ay CPA din, ay hindi nangangahulugan na eksperto siya sa pagiging abogado. Ewan ko lang kung may napanalo siyang kaso. Kaya, at alam nyo, si Maharlika ay hindi naman nag-aral yung mabuti yan dito. Makikita nyo kung paano ugali yun. Matanda na yan Yan si Maharlika dyan sa Los Angeles, California. Kita nyo, sabi-sabi nila dyan sa Pilipinas sila yung mga abogado. Pero ano nangyayari? Under sila ni Maharlika. Ina-idol nila si Maharlika. Abogado ka? A-idolin mo ang ibang tao na narito? Kala ko ba magaling kayo mga abogado dyan? Bago kayo umaidol sa mga ganyan klase tao, ay testingin nyo muna kung talagang nararapat sila. Dapat ba? Respect is not being asked, it is being earned. Okay? So I do hope that this will be a good point to all of us in order for you to make some evaluation regarding what is going on there in the Philippines, most especially when it comes to economic status of the country. Maganda po ang nagawa ng ating Pangulo at dapat natin suportahan. Ito yung likod, Freddy, dito sa Amerika. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.